Salamat sa pagsama, Alan Dershowitz. Salamat. Laging masaya makasama ang dating estudyante ko. Tama ka, pwede kitang tawaging Alan pero para sa akin, Professor Dershowitz ka pa rin. Kaya Professor Dershowitz, Alan, una sa lahat, nagsulat ka ng artikulo sa The Hill na yung araw na ni-retweet o dapat kong sabihin ni-retruth ng walang iba kundi si Pangulong Donald J. Trump. Kaya una sa lahat, habang nandito tayo sa Israel sa akin. At ang tanong, Mas mahalaga ang pagtigil sa Iran na magkaroon ng nuclear bomb kaysa sa panganib ng digmaang ito. Pero Professor Dershowitz, Alan, alam mo namang tumataas ang presyo ng gasolina at tinatamaan ng mga misil ang mga bansa sa gitnang silangan. Mahirap talaga panatilihin ang paninindigan, lalo na sa labas ng Israel at manatiling matatag. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Iyan ang dahilan kung bakit hindi nagsagawa ng preemptive o preventive na pag-atake ang Great Britain at Pransya laban sa Germany. Hinayaan nilang mangyari ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan 80 milyong tao, kabilang ang 6 na milyong Hudyo ang napatay dahil hindi kinaya ng mga tao ang dagdag bayad sa gas o sa kaso ng mga Israeli, kailangan pang pumunta sa silungan. Pero hindi madali ang digmaan at mahal ang halaga ng preventibong digmaan, pero sulit ito. Hindi natin malalaman kung ilang buhay ang nailigtas natin kung gumana ito. Kung hindi ito gumana, baka malaman natin kung ilang buhay ang kukunin ng Iran kapag nagkaroon sila ng mga sandatang nuclear. Kaya may kapalit ito. At kailangan dito ng matapang na presidente at matapang na punong ministro para gawin ito. Dahil hindi siya agad makakakuha ng gantimpala. Ang agarang tugon ay masyadong mataas ang presyo ng gasolina. Oo, may mga sundalong napapatay. Yan ang agad na nararamdaman. Yan ang nakikita. Ang hindi nakikita ay kung ilang buhay ang maililigtas. Kaya kailangan ng tapang ng mga presidente para gumawa ng mga hakbang na pang-iwas. Ngayon, Alan, bilang isa sa mga pangunahing Amerikanong Hudyo na pampublikong intelektual ng iyong henerasyon, gusto kong itanong, paano nararanasan ng mga Amerikanong Hudyo ang digmaang ito? Nag-aalala ka ba sa epekto nito sa Amerikanong Hudyo dahil sinasabing tinulak ng Israel ang US sa sitwasyong ito? Hindi ako nag-aalala tungkol dyan. Isa yung malinaw na kasinungalingan. Alam ng lahat na nakakakilala kay Donald Trump. Ako ang naging abogado niya. Matagal ko na siyang kilala. Walang sinuman ang makakapilit kay Donald Trump sa kahit ano. Malinaw na gusto ni punong ministro Netanyahu na tanggalin ng Estados Unidos ang mga nuclear na misil ng Iran noong nakaraang taon. At muli, ngayong taon, yan ang dapat gawin ng isang punong ministro. Bahagi ng trabaho ng punong ministro ang presyurin ang mga kaalyado kung maaari upang gumawa ng aksyon na sumusuporta sa interes ng parehong bansa. Hindi pinilit ng Estados Unidos ang sinuman na sumali sa digmaan. Tingnan mo, ang pinakamasasamang tao sa Amerika ngayon ay ang mga Hudyo na galit sa sarili nila, ang mga Hudyo na bumuto kay Muhammad, ang mga Hudyo na pumili sa Hamas, ang mga Hudyo na mga leader sa ilang institusyon sa Amerika. Sila ang pinakamasama sa lahat. Malalim ang pagkakabaha-bahagi ng komunidad ng mga Hudyo. At alam mo, nakakalimutan ng mga tao na may 10,000 Hudyo na bumoto kay Adolf Hitler noong 1832. Kaya bakit ka magugulat kung merong 10,000 Hudyo na bumoto kay Mamdani at malamang ay boboto pa sa isang mas masahol pa kay Mamdani? At maaring may mga taong kagaya niyan sa balota sa 2028. Kaya may problema tayo sa komunidad ng mga Hudyo. Karamihan sa mga Israeli ay nagkakaisa sa suporta sa digmaan. Pero hindi ganon ang mga Amerikanong Hudyo. Mas inaalala nila ang dagdag na ilang daang dolyar sa gasolina bawat taon kaysa sa pagtiyak ng kinabukasan ng Israel laban sa Iran na may armas nuklear. Ang mga Hudyo ay maaaring maging kasing makasarili at kasing tanga ng kahit anong ibang etnikong grupo sa bansa. Tama! Siyempre, katapatang pampartido sa Democratic Party. Dinala mo rin ako sa susunod kong tanong. Alan, ikaw mismo ay umalis sa Democratic Party matapos ang ilang dekada ng pagsuporta rito. At nakita natin ang Democratic Party at ang relasyon nito sa Israel, sa AIPAC na napapabalita nito ang mga nakaraang linggo, bahagi dahil sa digmaan at dahil rin sa digmaan. Binanggit mo lang kung ilang Hudyo ang patuloy bumoboto sa Democratic Party dahil sa katapatan o galit sa Israel. May mga Amerikanong Hudyo bang nakikita mong susunod sa'yo sa paglipat ng panig o pag-alis sa partido sa midterms o 2028?
Oh, sigurado. Hindi ako naging Republican dahil hindi ko sinusuportahan ang pananaw nila sa aborsyon, imigrasyon at iba pa. Pero hindi na rin ako Democrat. Isa na akong anti-Democrat. Magtratrabaho ako ng mabuti para matalo ang mga Democrat sa halalang pangkalagitnaan ng termino at sa halalan ng 2028. Ayoko makita si Elizabeth Warren na matindi ang pagiging laban sa Israel. Ayoko ring makita si Senator Murphy na matindi rin ang pagiging laban sa Israel. Ayokong makita si Senator Booker na ayaw suportahan si Pangulong Trump sa paggawa ng kapayapaan dahil tutol siya sa anumang gawin ni Trump. Ayokong makita ang mga taong yon na laban sa Israel. Ang ilan ay laban sa mga Hudyo, ang ilan ay laban sa Amerika. Mga taong mas gusto pang matalo si Trump kaysa manalo ang Amerika. Hindi ko sila susuportahan. Ayokong makita silang maging tagapang ulo ng mga komite sa Kongreso. Mas ligtas akong pakiramdam sa ilalim ng pamumuno ng mga Republikano kaysa kung mga Demokratiko ang namumuno, kahit hindi pa ako sasali sa kanilang partido ngayon. Kaya, Professor Dershowitz, maaring hindi ka sumali sa Partido Republikano. At kahit na ang mga boses sa GOP ay hindi kasing tindi ng inilalarawan mo na nanggagaling sa Partido Demokratiko. Pero nakikita natin na may mga boses sa mga taga-suporta ng Republikano na, alam mo, napaka-critical kay Pangulong Trump at sa desisyon na sumali sa digmaan. At si Trump mismo ay naging napakatatag nitong mga nakaraang linggo sa pagharap sa mga boses tulad ni Tucker Carlson. Pero ang mga taga-suporta ni Carlson ay nananatiling maingay na minordia sa partido. Nag-aalala ka ba tungkol sa kinabukasan ng American right kung hindi man tagumpay ang digmaang ito sa pag-abot ng mga layunin nito? Oo, nag-aalala ako. Sana may Bill Buckley pa ngayon. Sorry. Oo, si William Buckley, siya ang nagpaalis kay Pat Buchanan mula sa Republican Party, sa totoo lang. Gusto ko ring makita si Pangulong Trump na paalisin si Tucker Carlson at iba pa sa Republican Party. Ang Republican Party ay karaniwang napaka-pro-Israel at pro-Bush. Pero kita natin, hindi lang sila critical kay Trump. Mga anti-Semite rin sila. Si Tucker Carlson ay isang malupit na anti-Semite, tulad din ni Nick Fuentes at marami pang iba sa matinding neo-fascist na kanan ng Republican Party. Tingnan mo, ang mga Hudyo ay muling naiipit sa pagitan ng mga subdulan ng itim at ng pula. Hindi umunlad ang mga Hudyo sa ilalim ng pula ni sa ilalim ng itim o kayumangging pasismo. Umuulad ang mga Hudyo sa gitna. At yan ang dahilan kung bakit kadalasan ay sentristang demokratiko at sentristang republikano ang mga Hudyo. Ngunit nakikita natin na parehong partido ay nawawala ng maraming sentrista papunta sa mga ekstremista. At nakikita natin ito sa panig ng republikano at sa panig ng demokratiko. Kailangan kong sabihin, mas mahusay ang mga republikano sa pagsasantabi sa mga tulad ni Tucker Carlson kaysa sa mga demokratiko. Yinayakap ng mga demokratiko ang matinding kaliwang anti-Israel na grupo sa loob ng Partido Demokratiko. At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis sa Partido Demokratiko. Hindi ko kayang maging miyembro ng isang partido na sumusuporta sa ganung uri ng anti-Israel at pagkatapos ay nagiging anti-Semitismo. Alan, gusto kitang tanungin bilang abogado at akademiko. Nakita natin ang pahayag ni Pangulong Trump kanina ngayong araw. At may mga bagay doon at sa iba pang mga pahayag na ginawa ng Pangulo nitong mga nakaraang linggo kung saan pinag-uusapan niya ang mga bagay na kahit papaano ay questionable sa ilalim ng internasyonal na batas. Nag-aalala ka ba sa hinaharap ng internasyonal na batas sa karapatang pantao at makataong batas ng digmahan? Kahit na magtalunan tayo kung paano ito dapat, kung paano ito idinisyenyo, at kung ano ang mga patakaran, ang ideya na may batas na namamahala sa digmaan habang sinabi mismo ng Pangulo ilang linggo na ang nakalipas na hindi niya nakikita ang sarili niyang nasasakupan ng batas, kundi ng sarili niyang moralidad lamang. Hindi ako sangayon dyan, pero para sa akin, mas masama ang naging epekto ng batas ng digmaan at karapatang pantao kaysa mabuti. Kung titignan mo ang mga ginawa ng International Criminal Court, International Court of Justice at United Nations Security Council, 70% ng mga ito ay masama, 70% ay masama para sa karapatang pantao at 70% ay masama para sa batas ng digmaan. Kailangang burahin ito at magsimula muli. Halimbawa, ayon sa batas ng digmaan, pwede kang kumilos para maagapan ang nalalapit na banta. Hindi nito napigilan ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil hindi pa napipinto ang banta noong 1935 at 1936.
Dapat kilalanin ng batas ng digmaan ang hakbanging militar para maiwasan ang banta, hindi lang hakbanging militar para maagapan ang napipintong banta. Kung sigurado kang Iran ay nasa landas na sa pagbuo ng sandatang nuclear kahit abutin pa ng 1 o 2 taon. May ganap kang karapatan na dapat kilalanin ng internasyonal na batas na sirain ang nuclear reactor bago pa maitayo. Gaya ang ginawa ni Punong Ministro Omer sa Switzerland at ni Punong Ministro Begin sa Iraq. Hindi kailangan maghintay hanggang napipinto na ito dahil kapag ganoon, huli na ang lahat. Hindi itong kinikilala ng internasyonal na batas dahil wala itong batayan sa demokrasya. Karamihan ng internasyonal na batas ay gawa ng mga kaliwang akademiko sa kanilang ivory tower na inuuna ang teorya. Ito ay mga taong walang karanasan, marami sa kanila walang pagsubok sa realidad. Kaya panig ako kay Trump, hindi ako gagawa ng desisyon base sa internasyonal na batas. Si Dean Acheson ang matalinong nagsabi na walang bansa ang nag-iwan ng kanilang kaligtasan sa mga abogado at sa batas. Kaya maliban na lang kung ang batas ay magsimulang sumalamin sa realidad at kilalanin na ang mga preventibong aksyong militar ay hindi lang kanais-nais, kundi kinakailangan talaga. Hindi tayo dapat kumikilos based sa mga makakaliwa at lubang radikal na pananaw tungkol sa internasyonal na batas. Opo, Professor Dershowitz Alan, maraming salamat. Sa tingin ko, mahalaga ang punto mo tungkol sa pagiging napipinto at sigurado akong pag-aaralan ito ng mabuti pagkatapos ng digmaan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa imbitasyon, gaya ng dati, at Chak Samer sa inyong lahat. At para rin sa iyo. Hak Samer!